Respirahan mo na yan, Dok. Ngayon na. Iyan ang unang narinig ni Enrique. Hindi ang tunog ng mga anghel, hindi ang mainit na pagbati ng Diyos, kundi ang malamig at walang pusong boses ng babaeng pakakasalan dapat niya sa susunod na buwan. Si Vanessa. Nasa impyerno na ba siya? Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata pero parang may mabibigat na bato na nakadagan sa kanyang mga talukap. Ang katawan niya ay parang hindi sa kanya, manhid, mabigat, at ayaw sumunod. Isang nakabibininging tunog ng makina ang tumutunog sa gilid ng kanyang tenga. Pip! Bip! Bip! Vanessa, hindi natin pwedeng madaliin ang death certificate. Buhay pa siya, sagot ng isang lalaki. Ang boses ay nanginginig, halatang takot. Si Dr. Castro ang kanyang personal na doktor sa loob ng 10 taon. Buhay? Matatawag mo bang buhay yan? Ang tawa ni Vanessa ay parang basag na salamin, matalas at nakakasugat. Tignan mo siya, isang gulay. Ang sabi mo, massive stroke. Ang sabi mo, kung magising man siya, hindi na siya makakapagsalita o makakalakad. Ano pang silbi niya sa kumpanya? Ano pang silbi niya sa akin? Doon naramdaman ni Enrique ang hapdi. Hindi sa kanyang ulo na pumuputok sa sakit, kundi sa kanyang dibdib. Ito ang emotional hook. Ito ang katotohanan na mas masakit pa sa kamatayan. Sa loob ng 45 taon, inakala niyang hawak niya ang mundo. Enrique de Villa ang hari ng real estate, ang taong kinatatakutan ng lahat. Pero sa loob ng kwartong ito, habang nakaratay siya at walang kalaban-laban, isa lang siyang basurang kailangang itapon. Walang nagmamahal sa kanya. Wala ni isa. Ang babaeng binigyan niya ng black card, ng mansyon, ng pangalan, ay naghihintay lang pala na huminto ang pagtibok ng puso niya. Galit. Isang matinding galit ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Ang galit na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Narinig niya ang tunog ng high heels ni Vanessa na papalayo, ang kalansing ng pinto na sumara. Naiwan siya sa dilim. Hindi siya mamamatay dito. Hindi siya papayag na manalo si Vanessa. Gamit ang buong lakas ng kanyang kanang kamay, ang tanging parte ng katawan na gumagalaw pa, hinablot niya ang dextrose na nakatusok sa kanyang kaliwang pulso. Isang matinding kirot. Mainit na dugo ang tumulo sa puting kumot, pero hindi niya ininda iyon. Ang sakit ay paalala na buhay pa siya. Ang sakit ay gasolina. Bumagsak siya sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang kaliwang binti ay parang isang mabigat na troso na ayaw sumunod. Walang pakiramdam. Manhid. Gumapang siya. Si Enrique de Villa, ang lalaking nagpatayo ng pinakamatataas na gusali sa Makati, ay gumagapang ngayon na parang isang uod palabas ng kanyang sariling kwarto. Kailangan niyang makatakas. Kung mananatili siya dito, papatayin siya ni Vanessa bago pa sumikat ang araw. Hindi gamit ang baril, kundi gamit ang isang piraso ng papel at ang pirma ng doktor na mukhang pera. Nakarating siya sa parking lot nang hindi niya alam kung paano. Ang gabi ay kasing itim ng kanyang kinabukasan. Bumubuhos ang ulan, sinasabayan ng galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kanang kamay habang pinihit ang susi ng kanyang itim na SUV. Salamat sa Diyos at nasa bulsa ng pantalon niya ang susi noong isugod siya dito. Umungol ang makina. Tunog ng kapangyarihan, tunog ng kalayaan. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas, hindi alintana kung saan siya pupunta. Basta malayo. Malayo sa mga linta. Malayo sa mga taong ang tingin lang sa kanya ay isang walking ATM machine. Ilang oras siyang nagmaneho. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting napalitan ng dilim ng mga puno at palayan. Ang ulan ay naging bagyo, humahampas sa salamin ng sasakyan na parang gustong pumasok. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang kanyang ulo ay parang binibiyak sa sakit.
Alam niya kung nasaan siya. Kusang dinala siya ng kanyang mga kamay sa nag-iisang lugar na walang nakakaalam. Ang lumang bahay ng kanyang lola sa probinsya. Ang lugar na tinakbuhan niya noong bata pa siya. At ang lugar na 10 taon na niyang pinabayaan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang kinakalawang na gate. Patay na ang makina. Pero ang tibok ng puso ni Enrique ay parang tambol na, sasabog na, wala ng lakas, ubos na. Pinilit niyang buksan ang pinto ng kotse. Sa paglabas niya, sinalubong siya ng putik at ulan. Nadulas siya at bumagsak ang mukha sa basang lupa. Napapikit siya. Ito na ba yon? Dito ba magtatapos ang dakilang Enrique de Villa? Sa putikan, mag-isa, habang nilalamon ng dilim. Inasahan niyang kadiliman at katahimikan ang sasalubong sa kanya sa lumang bahay. Inasahan niyang mga agiw at alikabok lang ang laman nito. Pero nang iangat niya ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang nanlalabong mga mata. May liwanag. Sa loob ng bahay na dapat ay walang tao, may aandap-andap na liwanag ng lampara. At may kumakanta. Isang tinig ng babae. Mahina, malambing, isang oyay. Matulog ka na. Bunso, ang gabi ay payapa. Guni-guni ba ito? O sinusundo na siya ng mga anghel? Gamit ang huling patak ng kanyang lakas, kinaladkad niya ang sarili paakyat sa hagdan ng kawayan. Ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa bundok. Narating niya ang pinto. Hindi ito nakalak. Dahan-dahan niyang itinulak ito. Ang mainit na hangin mula sa loob ay sumampal sa kanyang basang mukha. Amoy sinaing. Amoy tuyo. Amoy tahanan. At doon, sa gitna ng sala, nakita niya sila. Isang babaeng nakatalikod, nagpapatulog ng sanggol, habang may 2 bata na natutulog sa banig sa sahig. Hindi siya makapaniwala. Sino ang mga ito? Bakit sila nasa bahay niya? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihin na lumayas kayo sa pamamahay ko. Pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang gulat na tili ng babae nang makita siyang bumagsak sa may pintuan. At bago siya tuluyang lamunin ng kawalan, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang noo. Magaspang, pero mainit. May pag-aalala. Diyos ko, may tao. Tulungan niyo ako. Nanginginig ang mga kamay ni Melissa habang pinipiga ang basang bimpos sa palanggana. Ang tubig ay kulay putik at dugo. Sa labas, humahagupit pa rin ang hangin. Pero sa loob ng maliit na sala, ang tanging naririnig niya ay ang mabigat at paos na paghinga ng lalaking nakahiga sa kanilang banig. Sino siya? Tinitigan ni Melissa ang mukha ng estranghero. Kahit puno ng galos at putik, hindi maikakaila ang tikas nito. Ang kanyang ilong ay matangos, ang panga ay matapang, at ang suot niya, Diyos ko. Hinawakan ni Melissa ang tela ng coat na tinanggal niya kanina mula sa katawan ng lalaki. Mamahalin. Madulas sa kamay. Hindi ito nabibili sa palengke ng bayan. Ang relo sa kaliwang pulso nito ay kumikislap kahit sa liwanag lang ng lampara. Ginto. Biglang gumalaw ang lalaki. Umungol ito sa sakit. Napaurong si Melissa. Muntik na niyang mabitawan ang palanggana. Ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Paano kung masama siyang tao? Paano kung may mga humahabol sa kanya? Paano kung ilagay nito sa panganib ang mga anak niya? Tumingin siya sa sulok kung saan mahimbing na natutulog sina Botchoy at Ara. Wala silang kalaban-laban. Dapat ba niyang iwan ang lalaking ito sa labas? Tiningnan niya ulit ang lalaki. Nakakunot ang noo nito kahit tulog. Parang may pasan na matinding galit o sakit. Pero nanginginig ito sa ginaw. Bumuntong hininga si Melissa. Hindi. Hindi siya pinalaki ng nanay niya para maging walang puso. Masama man o mabuti, nangangailangan ito ng tulong ngayon. Kumuha siya ng lumang kumot. Ang pinakamakapal na meron sila.
kahit na may ilang tahi na ito sa gilid at dahan-dahang itinakip sa katawan ng lalaki. Magpagaling ka, bulong niya. Huwag mo kaming sasaktan. Kinaumagahan, nagising si Melissa sa tunog ng pagkabasag. Klang! Napabalikwas siya ng bangon. Ang mangkok! Dali-dali siyang tumakbo papunta sa sala. Nakita niya ang lalaki. Gising na ito. Nakaupo ito sa banig, nakasandal sa dingding, at nakatingin sa kanya ng masama. Sa paanan nito, nagkalat ang lugaw na niluto ni Melissa kaninang madaling araw. Ang tinapay na inipon pa niya para sa almusal ay nasa sahig na rin. Sino? Sino ka? Ang boses ng lalaki ay garalgal. Parang hirap na hirap lumabas sa lalamunan. Ang kalahating parte ng mukha nito ay medyo nakababa at ang kaliwang kamay ay nakalaylay lang sa gilid. Pero ang mga mata niya, buo at matalim, nakakatakot. Ako po si Melissa. Sagot niya, nakayuko. Kinakabahan siya. Nakita ko po kayo kagabi sa labas ng pinto. Hinimatay. Tinulungan ko lang po kayo. Nasaan? Nasaan ako? Tanong ulit ng lalaki. Pilit niyang iginagalaw ang kaliwang braso pero hindi ito sumusunod. Lalo siyang nainis. Bakit ang dumi dito? Naramdaman ni Melissa ang init sa kanyang mukha. Hiyang-hiya siya. Alam niyang luma ang bahay, butas ang ibang dingding at luma ang sahig, pero ito lang ang meron sila. Pasensya na po, sir. Mahina niyang sabi. Ito lang po ang bahay namin. Nakisilong lang po kayo. Bahay niyo? Tumawa ang lalaki, pero tunog ubo ito. Ito. Bahay ko to. Lupa ko to. Natigilan si Melissa. Lupa niya? Bago pa siya makasagot, may maliit na boses na nagsalita mula sa likuran ni Melissa. Mama, bakit tinapon ni tatang yung pagkain? Si Botchoy, ang bunso niyang anak, 5 taong gulang, ay nakatayo habang karga ang isang lumang teddy bear na wala ng tenga. Lumapit si Botchoy sa lalaki. Hindi alintana ang nakakatakot na itsura nito. Pinulot ng bata ang basag na piraso ng mangkok. Huwag kang lumapit, sigaw ni Melissa. Akmang hahawakan ng anak. Pero nakatingin lang si Botchoy sa lalaki. Inosente ang mga mata. Galit po ba kayo? Kasi wala kayong pamilya. Tanong ng bata. Natigilan ng lalaki. Para siyang sinampal. Ang galit sa mukha niya ay saglit na napalitan ng gulat. Tinitigan niya ang bata, tapos ay tumingin siya kay Melissa at sa paligid ng bahay na puno ng kahirapan pero puno rin ng mga gamit ng pamilya. Biglang nagdilim ulit ang mukha niya. Umalis kayo. Utos ng lalaki. Pilit niyang pinatigas ang boses niya. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon na. Pero sir, mangyak-ngyak na sabi ni Melissa. Wala kaming matutuluyan at hindi pa kayo magaling. Wala akong pakialam. Sigaw nito. Kahit na hirap siyang magsalita. Ayoko ng tao dito. Ayoko sa inyo. Layas. Dahil sa takot, niyakap ni Melissa si Botchoy at umatras. Naalala niya ang asawa ng kapatid niya, si Gary. Ganitong-ganito magalit si Gary bago ito manakit. Ang takot na nabaon na sa puso ni Melissa ay umakyat ulit. Pinilit ng lalaki na tumayo. Sabi ng lumayas. Kumapit siya sa dingding gamit ang kanang kamay. Ang mukha niya ay namula sa effort. Gusto niyang ipakita na siya ang boss. Siya si Enrique de Villa. Walang pwedeng humindi sa kanya. Nakatayo siya ng ilang segundo. Matangkad. Nakakatakot. Pero traidor ang sarili niyang katawan. Bumigay ang kanyang kaliwang tuhod. Bumagsak siya. Malakas ang lagapak ng katawan niya sa sahig na kawayan. Ang alikabok ay lumipad sa hangin. Napatili si Melissa. Nakahiga doon si Enrique. Hinihingal. Pawis na pawis. Sinubukan niyang bumangon ulit pero wala na. Wala na siyang lakas. Ang luhang dulot ng frustration at kahihiyan ay namuo sa gilid ng kanyang mata. Pero pinigilan niyang tumulo ito. Dahan-dahang lumapit si Melissa. Nawala ang takot niya
At napalitan ng awa, nakita niya ang katotohanan. Ang lalaking ito ay parang leon na nabalian ng buto. Maingay, pero walang magagawa. Lumuhod si Melissa sa tabi niya. Hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para harapin siya, mata sa mata. Sa unang pagkakataon, naging matapang ang boses ni Melissa. "Sir, pwede niyo kaming sigawan. Pwede niyo kaming paalisin." Tinitigan siya ni Enrique. Nagpatuloy si Melissa. Ang boses ay nanginginig pero desidido. "Pero tignan niyo ang sarili niyo. Hindi niyo kayang tumayo. Hindi niyo kayang kumain mag-isa." Huminga ng malalim si Melissa bago binitawan ang mga salitang tatapos sa usapan. "Kahit pa inyo ang bahay na to. Sa ngayon, kung wala ako, mamamatay kayo dito ng gutom." Pait. Iyon ang lasa ng pagkain. Napangiwi si Enrique habang sinusubo sa kanya ni Melissa ang kutsara. Tuyo. Pritong isda na puno ng asin. Sa buong buhay niya, hindi siya kumakain ng ganitong klaseng pagkain. Ang dila niya ay sanay sa steak na galing Japan, sa alak na galing France, sa mga pagkaing ang halaga ay mas malaki pa sa sweldo ng isang ordinaryong manggagawa sa isang taon. Pero nilulunok niya ito. Wala siyang magagawa. Ang tiyan niya ay kumukalam at ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin sa panghihina. Ang bawat subo ay parang paglunok ng bubog ng kanyang pride. "Dahan-dahan lang po, sir," malumanay na sabi ni Melissa. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Hiyang-hiya siya. Siya, si Enrique de Villa, ang CEO na kinatatakutan ng lahat, ay parang sanggol na pinapakain na ngayon ng isang babaeng ni hindi niya kilala. Nang matapos ang hapunan, iniwan siya ni Melissa sa isang sulok para asikasuhin ang mga bata. Doon nagsimulang magmasid si Enrique. Maliit ang bahay, sobrang liit. Mula sa kinahihigaan niya, kita niya ang buong kusina at sala. Ang sahig ay kawayan na may mga butas kung saan sumisilip ang malamig na hangin mula sa silong. Ang ilaw nila ay isang gasera lang, naaandap-andap, naghahabol sa kadiliman. Nakita niya si Melissa na nakaupo sa sahig kasama ang panganay na anak na babae, si Ara. "Naiputol na po yung lapis ko," reklamo ni Ara. "Wala na po akong pantasa." Nakita ni Enrique ang pagod sa mukha ni Melissa, pero ngumiti pa rin ito. Kinuha nito ang isang lumang blade mula sa itaas ng estante at dahan-dahang tinasaan ang maliit na piraso ng lapis na halos hindi na mahawakan sa liit. "Ayan na anak, pwede pa yan. Galingan mo sa math, ha? Para balang araw, ikaw na ang magbibilang ng pera sa bangko." Nagtawanan silang mag-ina. Napalunok si Enrique. Sa opisina niya sa Makati, may isang tasa. Siya na puno ng mamahaling Montblanc na ballpen. Bawat isa ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Madalas niyang iwaksi o itapon ang mga yon kapag naubusan ng tinta o kapag naiinis lang siya. Hindi niya alam na ang basurang tinatapon niya ay kayamanan na para sa iba. Biglang may tumabi sa kanya. Si Bochoy. Ang batang lalaki na may suot na sando na maluwag at butas-butas. Umurong ng kaunti si Enrique. Hindi siya sanay sa bata. Para sa kanya, ang mga bata ay maingay, magulo, at dagdag gastos. Pero tahimik lang si Bochoy. May hawak itong isang supot ng biskwit, yung mumurahin na nabibili sa sari-sari store. Isa na lang ang laman. Tinitigan ni Bochoy ang biskwit. Tinitigan niya si Enrique. Tapos, gamit ang maliliit at maruruming kamay, hinati ng bata ang biskwit sa gitna. Iniabot ni Bochoy ang mas malaking kalahati kay Enrique. "Sa'yo na po ito, tay," sabi ng bata. Natigilan si Enrique. Bakit mo ako binibigyan?" Garalgal niyang tanong. "Isa na lang yan. Gutom ka rin." Ngumiti si Bochoy. "Sabi po kasi ni Mama, mas masarap ang pagkain kapag may kahati. Saka, mukha po kayong malungkot." Kinuha ni Enrique ang kalahating biskwit. Nanginginig ang kamay niya. Maliit lang ito. Durog pa ang gilid. Pero nang isubo niya ito,
Parang ito ang pinakamasarap na bagay na natikman niya. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa halaga. Ang batang ito, na walang-wala, ay handang ibigay ang kalahati ng yaman niya sa isang estranghero. Samantalang siya, na may bilyon-bilyon sa bangko, ay hindi man lang magawang bigyan ng bonus ang mga empleyado niya ng walang kapalit na trabaho. Tumalikod si Enrique. Ayaw niyang makita ng bata ang luhang tumakas sa kanyang mata. Kinagabihan, nang tulog na ang lahat, dahan-dahang kinuha ni Enrique ang cellphone na tinago niya sa ilalim ng unan. Mahina ang signal pero sapat na para magpadala ng mensahe. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang makabawi, hindi para sa sarili niya, kundi hindi, para sa paghihiganti. Iyon ang sinabi niya sa sarili niya. Tinawagan niya si Greg, ang tanging assistant na pinagkakatiwalaan niya. Sir! Sir Enrique! Diyos ko, akala namin patay na kayo. Pabulong na sagot ni Greg sa kabilang linya. Nasa balita na nawawala kayo. Nagkakagulo ang board. Si Vanessa, balak na niyang ipa-declare na incapacitated kayo bukas. Makinig ka, Greg, bulong ni Enrique, habang nakatingin sa natutulog na si Melissa at mga anak nito sa kabilang banig. Ilipat mo ang liquid assets ko sa offshore accounts. Ngayon din, siguraduhin mong walang makukuha si Vanessa kahit isang sentimo. Opo, sir. Pero nasaan kayo? Susunduin ko kayo. Tumingin ulit si Enrique sa paligid ng bahay. Sa butas na atip. Sa tuyong nakasabit sa kusina. Sa kalahating biskwit na tinabi niya sa gilid ng unan niya. Wag muna, sagot ni Enrique. Ligtas ako dito. Tawagan kita ulit. Pinatay niya ang tawag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Akala niya, kapag narinig niya ang tungkol sa pera, gagaan ang loob niya. Pero bakit parang mas mabigat? Bakit parang ang yaman-yaman niya sa papel? Pero ang dukha-dukha niya bilang tao kumpara sa pamilyang ito, pipikit na sana siya nang biglang, blag, blag, blag. Umuga ang buong bahay. May kumakalampag sa pinto na parang gusto itong gibain. Napabalikwas si Melissa, nagising ang mga bata at nagsimulang umiyak si Ara. Melissa, buksan mo to. Isang boses ng lalaki. Malakas, lasing. Alam kong nandyan ka. Amoy ko ang pritong tuyo. May pambili ka ng ulam pero wala kang pambayad sa akin? Nakita ni Enrique ang takot sa mukha ni Melissa. Nanginginig ito habang niyayakap ang mga anak. Si Kuya Gary, bulong ni Melissa. Puno ng hilakbot. Diyos ko, lasing na naman siya. Blag. Bubuksan mo to o sisilaban ko ang bahay na to? Bumangon ang dugo ni Enrique. Nakalimutan niya saglit na baldado siya. Nakalimutan niya na hindi siya makatayo ng tuwid. Ang alam lang niya, may nanggugulo sa teritoryo niya. Sa dilim, kinapan ng kamay ni Enrique ang kanyang tungkod. Isang mahabang piraso ng kahoy na pinulot ni Butchoy para sa kanya kanina. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit hanggang sa pumuti ang mga buko ng kanyang daliri. Kung papasok ang gagong to, sisiguraduhin ni Enrique na pagsisisihan nito ang araw na ipinanganak siya. Blag! Tuluyan nang bumigay ang trangka ng lumang pinto. Pumasok ang hangin at ulan, kasabay ng isang anino na amoy alak at sigarilyo. Napayakap si Melissa kay Botchoy at Ara. Ramdam niya ang panginginig ng mga bata sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay parang sasabog sa kaba. Alam niya ang amoy na ito. Alam niya ang bigat ng mga hakbang na ito. Si Gary, ang kapatid ng yumaong asawa niya. Ang demonyong sumisira sa natitira nilang kapayapaan. Asan ang pera? Sigaw ni Gary. Ang mga mata nito ay mapula at nanlilisik. Kuya, parang awa mo na. Pagsusumamo ni Melissa. Umatras siya hanggang sa sumandal ang likod niya sa dingding. Wala kaming pera. Pangkain lang namin to bukas. Sinungaling! Hinablot ni Gary ang buhok ni Melissa. Aray!
Kuya, tama na. Umiyak ng malakas si Ara at Bochoy. Mama, Mama, tumahimik kayo kung ayaw niyong kayo ang isunod ko. Banta ni Gary sa mga bata. Itinaas niya ang kamao niya. Akmang susuntukin si Melissa. Pumikit si Melissa. Inihanda niya ang sarili sa sakit. Sanay na siya. Bata pa lang siya, tinuro na sa kanya na ang mga babaeng katulad niya ay walang laban, na kailangan niyang magtiis para mabuhay, pero hindi dumapo ang kamao. Tok. Isang malakas na tunog. Tunog ng matigas na kahoy na humampas sa sahig. Napatigil si Gary. Napamulat si Melissa. Sa gilid ng kwarto, nakaupo si Enrique sa kanyang papag. Hawak niya ang tungkod na gawa sa sanga ng kahoy. Ang mga daliri niya ay namumuti sa higpit ng hawak. Kahit nakaupo, kahit maputla, at kahit kalahati ng katawan ay baldado, iba ang aura na bumabalot sa kanya ngayon. Nawala ang pasyenteng inalagaan ni Melissa. Ang kaharap nila ngayon ay isang hari. Bitawan mo siya, utos ni Enrique. Ang boses niya ay hindi malakas, pero yumanig ito sa buong kwarto. Mababa, malamig, parang kulog bago ang bagyo. Natawa si Gary, pero halatang kinabahan. Sino ka na naman? Ang bagong lalaki ng biyudang to. Tignan mo nga ang sarili mo, Pilay. Anong magagawa mo? Dahan-dahang itinaas ni Enrique ang kanyang tingin. Ang mga mata niya ay parang dalawang itim na butas ng baril na nakatutok kay Gary. Marami akong pwedeng gawin, sagot ni Enrique. Kalmado pa rin. Sa tingin mo ba, nagtatago ako sa lugar na to dahil wala akong pera? O nagtatago ako dahil may mga taong naghahanap sa akin? Mga taong pumapatay para sa akin? Nanlaki ang mata ni Melissa. Nagsisinungaling ba siya? O totoo ito? Sa paraan ng pagsasalita ni Enrique, kahit siya ay naniwala. Humakbang si Enrique, isang hakbang na puno ng hirap, pero puno rin ng determinasyon. Subukan mong dampian kahit dulo ng daliri mo sa babaeng yan, bulong ni Enrique. At sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang bagsak mo. Hindi na makikita ng pamilya mo kahit bangkay mo. Nanigas si Gary. Ang alak sa utak niya ay parang biglang naglaho. Tinitigan niya si Enrique. Ang mamahaling relo, ang matalim na tingin, ang autoridad na hindi nabibili sa kanto. Napabitaw si Gary sa buhok ni Melissa. Gagago to ah, nauutal na sabi ni Gary. Pero paatras na siya papunta sa pinto. Babalik ako. Tandaan niyo yan. Tumalikod si Gary at tumakbo palusong sa ulan. Parang asong bahag ang buntot. Katahimikan. Napaupo si Melissa sa sahig, hinahabol ang hininga. Niyakap siya agad ni Bochoy at Ara. Okay lang kayo? May masakit ba? Tanong ni Melissa sa mga anak. Hinahaplos ang mga mukha nila. Tumango ang mga bata. Tumingin si Melissa kay Enrique. Nakatayo pa rin ito, nakatukod sa kahoy, pero nanginginig na ang buong katawan nito. Ang pawis ay tumutulo sa noo niya. Bago pa siya bumagsak, mabilis na tumayo si Melissa at inalalayan siya pabalik sa papag. Sir, ayos lang po kayo? Nang maihiga niya si Enrique, napansin ni Melissa ang kamay nito. Dumudugo ang palad ni Enrique. Sa sobrang higpit ng hawak niya sa magaspang na kahoy kanina, bumaon ang mga tinik at gasgas sa balat niya. Kumuha agad si Melissa ng malinis na tela at alkohol. Mahapdi po ito, bulong ni Melissa. Hindi umimik si Enrique. Nakatitig lang ito sa kisame, hinihingal. Dahan-dahang pinunasan ni Melissa ang sugat. Hawak niya ang kamay ng lalaki. Isang kamay na malaki at makapangyarihan. Pero ngayon ay sugatan dahil sa pagprotekta sa kanila. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang asawa niya, naramdaman ni Melissa na may kakampi siya na hindi siya nag-iisa. Salamat, mahinang sabi ni Melissa. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa takot, kundi sa ginhawa. Salamat po. Tumingin si Enrique sa kanya. Ang mga mata nito ay pagod na pagod, pero malambot na.
Wala yon. Paos na sagot ni Enrique. Ayoko lang ng maingay. Napangiti ng kaunti si Melissa. Alam niyang nagpapanggap lang itong masungit. Habang binabalot niya ng tela ang kamay ni Enrique, napansin niyang nakatingin ang lalaki sa likuran niya. Nakapako ang tingin nito sa maliit na altar sa ibabaw ng cabinet. Nandoon ang litrato ng asawa niya, si Ramon. Nakasuot ito ng construction uniform, nakangiti ng malapad at may suot na yellow hard hat. Sinundan ni Melissa ang tingin ni Enrique. Asawa ko po iyan, kwento ni Melissa habang tinatapos ang pagtatali sa benda. Si Ramon, mabait po siya, masipag. Hindi sumagot si Enrique. Napansin ni Melissa na biglang namutla ang lalaki. Mas maputla pa kaysa kanina. Ang mga mata nito ay nanlaki, parang nakakita ng multo. Sir? Nag-aalalang tanong ni Melissa. Masakit po ba? Hindi makagalaw si Enrique. Dahil sa liwanag ng gasera, kitang-kita niya ang logo sa helmet na suot ni Ramon sa litrato. Isang gintong E at V na magkapatong. Enrique de Villa Land Corporation. Ang kumpanya niya, ang asawa ng babaeng nagligtas sa kanya, ay isa sa mga tauhan niya. Mabigat ang telepono sa tenga ni Enrique. Mas mabigat pa kaysa sa hollow blocks na ginamit sa mga building na ipinatayo niya. Greg, ulitin mo nga, bulong niya. Sinisigurado niyang walang nakakarinig. Nasa likod siya ng bahay, nakaupo sa isang lumang bangko habang naglalaba si Melissa sa di kalayuan. Sir, confirm po, sagot ni Greg sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalangan. Si Ramon Santos, foreman sa Project Skyview. Isa siya sa 3 namatay nang bumigay ang scaffolding sa Site 4 2 years ago. Pumikit si Enrique. Site 4, naalala niya yon. Naalala niya ang report na pumasok sa opisina niya noon. Accident due to substandard steel, sabi ng engineer. Pero anong ginawa niya? Pinatahimik niya ang issue. Binayaran niya ang media para hindi kumalat ang balita. At ang mga pamilya yun ang namatay, binigyan lang ng barya-baryang settlement fee, kapalit ng pirma na hindi sila magdedemanda. Siya ang pumirma sa check na, yon. Sir? Tawag ni Greg. Nandyan pa po ba kayo? Yung pamilya ba? Hirap na hirap si Enrique. Natanggap ba nila yung pera? Ayon sa record, sir, hindi po. Kinupit ng agency na humawak sa mga tao. Walang nakarating kay Mrs. Santos. Binitiwan ni Enrique ang telepono. Nahulog ito sa damuhan. Parang sinaksak ang dibdib niya. Tumingin siya kay Melissa. Nakatalikod ito. Kusot ng mga damit. Ang balikat nito ay kuba sa pagod. Ang mga kamay, kulubot sa sabon at tubig. Kaya pala ganito sila kahirap. Kaya pala namumulot ng kahoy ang mga bata. Kaya pala nagtitiis sila sa tuyo. Dahil ninakawan niya sila ng ama. At ninakawan pa niya sila ng katarungan. Ang galit na naramdaman niya kay Vanessa at sa mundo noong nakaraan ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas mapait. Pandidiri sa sarili. Siya ang kontrabida sa kwentong ito. Kinahapunan, dumating ang isang maliit na truck. Nagulat si Melissa at ang mga bata nang magbaba ang driver ng sako-sakong bigas, mga delata, gamot, at ilang piraso ng yero at kahoy. Para kanino po ito? Tanong ni Melissa. Takang-taka. Wala naman kaming order, wala kaming pambayad. Nakatingin lang si Enrique mula sa bintana. Siya ang nag-utos kay Greg. Send supplies, anonymous. Sabihin mo galing sa munisipyo o charity. Kahit ano. Mrs. Relief goods po ito galing sa barangay raffle. Pagsisinungaling ng driver, sabay kindat kay Enrique na nakadungaw. Pagkaalis ng truck, parang piyesta sa munting bahay. Tuwang-tuwa si Botchoy at Ara. Yakap-yakap nila ang mga bagong pakete ng biskwit at gatas. Si Melissa naman, nakahawak sa sako ng bigas, umiiyak. Diyos ko, salamat po. Bulong ni Melissa, nakatingala sa langit. Himala to.
Hindi alam ni Enrique kung paano siya haharap. Gusto niyang sabihin na, ako ang nagbigay niyan, para gumaan ang loob niya. Pero alam niyang hindi pwede. Ang mga ngiting yon, mawawala ang mga ngiting yon kapag nalaman nilang galing ito sa taong pumatay sa tatay nila. Nang gabing iyon, nagsalo-salo sila sa masarap na hapunan. Corned beef, mainit na kanin, at prutas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Enrique na maaliwalas ang mukha ni Melissa. Maganda pala siya kapag hindi nakakunot ang noo sa problema. Alam mo, sir, kwento ni Melissa habang nilalagyan ng sabaw ang plato ni Enrique. Pangarap talaga ni Ramon na ayusin ang bahay na to. Natigilan si Enrique sa pagsubo. Dito kami unang nagkakilala. Sabi niya, pag nakaipon siya sa Maynila, bibilin niya ang lupang to. Napatingin si Enrique sa paligid. Sa lupang pag-aari niya, sa lupang gusto na niyang ibenta para maging resort sana. Sabi niya. Nagpatuloy si Melissa. May ngiti sa labi pero malungkot ang mga mata. Masungit daw at sakim ang may-ari ng lupa na to. Si Mr. De Villa, hindi daw marunong maawa. Pero nangako si Ramon, gagawin niya ang lahat. Magmamakaawa siya. Mabili lang to para sa amin. Nabitawan ni Enrique ang kutsara. Klang. Sir? Nag-aalalang tanong ni Melissa. Busog na ako. Mabilis na sagot ni Enrique. Masama ang pakiramdam ko. Tumalikod siya at humiga. Tumagilid paharap sa dingding. Sakim. Masungit, walang awa. Iyon ang tingin sa kanya ng asawa ni Melissa. At tama ito. Narinig niya ang pagliligpit ni Melissa ng mga plato. Ang himig nito habang naghuhugas. Ang tawanan ng mga bata. Gusto niyang umiyak. Si Enrique De Villa na hindi umiiyak ay nangingilid ang luha sa isang madilim na sulok ng bahay na hindi naman kanya. Kasama ang pamilyang sinira niya. Ibibigay niya ang lupang ito. Iyon ang desisyon niya. Kapag nakuha na niya ulit ang kapangyarihan niya, ibibigay niya ang titulo kay Melissa. Aalis siya at hindi na magpapakita. At iiwan silang mayaman at payapa. Iyon lang ang tanging paraan para makabawi. Pipikit na sana siya para matulog nang makarinig siya ng tunog. Hindi ito tunog ng kuliglig, hindi tunog ng hangin, tunog ng makina. Isang pino at mamahaling makina ng sasakyan. Bumangon si Enrique, kinakabahan. Sumilip siya sa bintana. Sa labas ng gate, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may humintong isang itim na luxury van. Kasing itim ng gabi, kasing itim ng budhi ng may-ari. Bumukas ang pinto ng van. Unang lumabas ang isang pares ng pulang high heels, sinundan ng makinis na binti. At pagkatapos, ang mukhang hinding-hindi makakalimutan ni Enrique. Si Vanessa. Nakatayo ito sa putikan, nandidiri, habang inaayos ang kanyang designer sunglasses kahit gabi na. Tiningnan ni Vanessa ang sira-sirang bahay. Ngumisi ito. Isang ngisi na nagsasabing, gotcha. Nanlamig ang buong katawan ni Enrique. Alam na niya, natuntun na siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nasa panganib. Napatingin siya kay Melissa na natutulog sa sahig kasama ang mga bata. Nanganganib na rin sila. Hindi tilaok ng manok ang gumising kay Melissa. Nagising siya sa amoy, isang matapang at mamahaling pabango. Amoy bulaklak na hinaluan ng kemikal. Napakabango, pero sa loob ng maliit at inaamag nilang bahay, para itong amoy ng lason, idinilat niya ang kanyang mga mata. May nakatayo sa gitna ng sala. Isang babae. Matangkad, nakasuot ng puting dress na walang kahit isang gusot at nakatapak ng pulang heels sa sahig nilang kawayan. Para siyang isang manika na naligaw sa basurahan. Gising na pala ang yaya, sabi ng babae. Ang boses niya ay malambing pakinggan, pero malamig ang dating. Bumangon agad si Melissa. Kinakabahan, tiningnan niya ang mga anak niya. Salamat sa Diyos, tulog pa sila sa kabilang sulok. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Melissa.
Hindi siya sinagot ng babae. Sa halip, nilibot nito ang tingin sa buong bahay. Tumingin ito sa mga butas sa dingding, sa mga kalderong itim, at sa banig na hinihigaan ni Melissa. Ngumiwi ito. My God, Enrique really has low standards now. Enrique? Napatingin si Melissa sa direksyon ng papag kung saan natutulog ang lalaking inalagaan niya. Gising na ito. Nakaupo. Ang mukha niya ay kasing puti ng papel. Nakatitig siya sa babae na parang nakakita siya ng kamatayan. Vanessa! Paos na tawag ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tumawa ang babaeng tinawag na Vanessa. Lumapit ito kay Enrique, pero hindi para yumakap. Para itong lumapit sa isang bagay na madumi. Sinusundo ka, honey, sabi ni Vanessa. Ang tagal mong nawala. Akala ko, nabulok ka na sa kung saan. Lumingon si Vanessa kay Melissa. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tinitigan si Melissa mula ulo hanggang paa. Ang tingin na yun. Pamilyar kay Melissa. Iyon ang tingin ng mga mayayaman sa palengke kapag tumatawad sa tinda niya. Tingin sa isang bagay na walang halaga. So, sabi ni Vanessa, ikaw ang nag-alaga sa kanya? Magkano ang binayad niya sa'yo? O baka naman, iba ang bayad na hiningi mo? Namula si Melissa sa insulto. Wala po akong hinihinging bayad. Tinulungan ko lang siya. Tinulungan? Tumawa ulit si Vanessa. Alam mo ba kung sino yang tinulungan mo? Lumapit si Vanessa kay Melissa. Ang lapit-lapit. Amoy na amoy ni Melissa ang yaman nito. Siya lang naman si Enrique de Villa. Bulong ni Vanessa. Pero parang sigaw ito sa tenga ni Melissa. Ang may-ari ng De Villa Land Corporation. Ang may-ari ng lupang tinitirikan ng barong-barong na to. Nanigas si Melissa. Parang huminto ang mundo. Enrique de Villa? Ang pangalang kinasusuklaman ng asawa niya? Ang pangalang laging binabanggit ni Ramon bago ito mamatay? Ang taong dahilan kung bakit sila naghihirap. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaki. Nakayuko si Enrique, hindi makatingin sa kanya. Totoo ba? Tanong ni Melissa. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Totoo ba? Melissa, makinig ka. Subok magsalita ni Enrique. Oops, time's up, putol ni Vanessa. Binuksan ni Vanessa ang kanyang mamahaling bag. Kumuha siya ng isang makapal na brown envelope. Hinagis niya ito kay Melissa. Pak! Tumama ang envelope sa dibdib ni Melissa at nahulog sa sahig. Bumukas ito at lumabas ang mga pera. Libo-libong piso. Mas maraming pera kaysa sa nakita ni Melissa sa buong buhay niya. Ayan, sabi ni Vanessa, nakangiti. Bayad sa serbisyo mo. Sapat na yan para sa pagkain nyo ng ilang buwan. At sapat na rin yan para lumayas kayo dito. Ano? Gulat na tanong ni Melissa. Bingi ka ba? Tinaasan siya ng kilay ni Vanessa. Uwi na kami ni Enrique at dahil nahanap na namin ang lugar na to, ipapa-bulldoze ko na ito bukas. Gagawin nating rest house, di ba Enrique? Tumigil ka, Vanessa! Sigaw ni Enrique. Pinilit ni Enrique na tumayo. Gamit ang tungkod, humakbang siya palapit kay Vanessa. Nanginginig siya sa galit. Huwag mong idamay ang pamilyang to. Wala silang kasalanan. Oh, look at you! Pangaasar ni Vanessa. Trying to be a hero. Pero Enrique, wala kang magagawa. Ikaw ang pumirma sa eviction order nila noon pa, di ba? Nakalimutan mo na ba? Eviction order. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa utak ni Melissa. Siya, ang lalaking ito, ang lalaking pinakain niya, pinunasan niya ng dumi, binantayan niya sa lagnat. Siya ang gustong magpalayas sa kanila. Siya ang pumatay kay Ramon. Naramdaman ni Melissa ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na takot ang nararamdaman niya. Galit. Sobrang galit na nanginginig ang buong kalamnan niya. Tumingin siya sa pera sa sahig, tapos tumingin siya kay Enrique. Melissa, pagmamakaawa ni Enrique, ang mata ng lalaki ay puno ng pagsisisi. Hayaan mo akong magpaliwanag.
Humakbang palapit si Melissa kay Enrique. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng bilyonaryo. Nagulat si Vanessa. Nagising ang mga bata sa lakas ng tunog. Mama! Tawag ni Botchoy, umiiyak. Hindi lumingon si Melissa sa anak. Nakapako ang tingin niya kay Enrique. Tumutulo ang luha niya pero matigas ang mukha niya. Lumayas ka. Madiin na sabi ni Melissa. Melissa, please. Lumayas ka. Sigaw niya. Isama mo ang pera mo. Isama mo ang babaeng yan. Lumayas kayo sa bahay ko. Pinulot ni Melissa ang pera sa sahig at isinaboy ito sa mukha ni Enrique. Nagliparan ang mga papel na pera, parang konfeti ng kalungkutan. Akala ko masama lang ang ugali mo. Humahagulgol na, sabi ni Melissa. Demonyo ka pala. Pinakain kita. Gamit ang perang nakuha ko sa pagkamatay ng asawa ko. Nakasalanan mo. Natigilan si Enrique. Wala siyang masabi. Alam niyang totoo ang bawat salita. Let's go, Enrique. Inip na sabi ni Vanessa. Ang drama masyado. The car is outside. Hinawakan ni Vanessa sa braso si Enrique at hinila. Hindi na nanlaban si Enrique. Wala na siyang lakas lumaban. Ang bigat ng kasalanan ay mas mabigat pa sa sakit ng katawan niya. Habang hinihila siya palabas ng pinto, lumingon si Enrique sa huling pagkakataon. Nakita niya si Melissa, nakaluhod sa sahig, yakap ang dalawang anak na umiiyak. Sa gitna ng nagkalat na pera, isinara ni Melissa ang pinto ng padabog. Blag! At sa likod ng pintong iyon, narinig ni Enrique ang hagulgol ng isang inang winasak ng katotohanan. Malamig, napakalamig ng hangin sa loob ng hotel suite. Nakaupo si Enrique sa isang mamahaling leather sofa, nakatitig sa baso ng whiskey na nasa mesa. Walang laman ang bas, pero puno ang isip niya. Ito ang buhay na gusto niya, di ba? Aircon. Malambot na kama. Walang amoy ng tuyo. Walang ingay ng mga batang nag-aaway. Walang tulog galing sa bubong. Pero bakit parang mas gusto pa niyang nasa ilalim siya ng sira-sirang yero? Enrique, stop sulking, sabi ni Vanessa mula sa banyo. Lumabas ito na nakasuot ng silk robe, may hawak na wine glass. Dapat nagse-celebrate tayo. Nakuha na natin ang lupa. Bukas, pipirmahan na natin ang deal para sa resort. Hindi sumagot si Enrique. Tumingin siya sa bintana. Sa labas, nagwawala ang langit. Ang mga puno ng niyog ay halos humalik na sa lupa sa lakas ng hangin. Ang ulan ay parang mga bala na tumatama sa salamin. Binuksan niya ang TV. Signal number 4, itinaas sa buong probinsya. Ang bagyong Yolanda ay inaasahang magdadala ng storm surge at matinding pagbaha sa mga mababang lugar. Mababang lugar. Biglang kumabog ang dibdib ni Enrique. Ang bahay ni na Melissa, nasa tabing ilog iyon. At ang bahay na yon, ilang piraso lang ng kahoy at kinakalawang na yero ang nagpepreserba sa kanila. Kung tatama ang bagyo, hindi lang bubong ang liliparin, pati sila. Aalis ako, biglang sabi ni Enrique. Tumayo siya. Medyo giwang pa rin ang lakas niya at kailangan niyang kumapit sa mesa. Pero desidido siya. Napataas ng kilay si Vanessa. Saan ka pupunta? Sa impyerno. Tignan mo nga ang labas, bumabagyo. Kailangan kong balikan sila, sagot ni Enrique habang hinahanap ang susi ng kotse sa bulsa niya. Humalakhak si Vanessa. Sino? Yung biyudang sampid? Enrique, nabayaran mo na sila. Tapos na ang transaksyon. Hayaan mo na silang mag-evacuate. Sanay na ang mga mahihirap sa bagyo. Sanay na ang mga mahihirap. Parang may pumutok sa loob ni Enrique. Humarap siya kay Vanessa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Vanessa ang dating Enrique. Ang Enrique na kayang magpabagsak ng kumpanya sa isang titig lang. Hindi sila sanay maghirap, Vanessa. Madiin niyang sabi. Tayo ang nagpapahirap sa kanila. Hinablot niya ang kanyang jacket at lumabas ng pinto. Iniwan si Vanessa na nakanganga at hawak ang basag na igo nito.
Impyerno ang daan. Halos walang makita si Enrique. Ang wiper ng kanyang SUV ay sumusuko na sa lakas ng ulan. Ang hangin ay humahampas sa sasakyan. Pilit itong tinutulak palabas ng kalsada. Beep! Beep! Sinubukan niyang tawagan ang numero ng cellphone na iniwan niya noon sa loob ng sako ng bigas, yung relief goods. Nagring ito kanina pero ngayon, wala na. Out of coverage area. O baka naanod na. Sagutin mo, Melissa. Sagutin mo, parang awa mo na. Bulong ni Enrique. Ang mga kamay niya sa manibela ay nanginginig. Hindi dahil sa stroke, kundi sa takot. Sa buong buhay niya, takot lang siya sa isang bagay. Ang mawalan ng pera. Pero ngayon, handa niyang ibigay ang lahat ng pera niya sa bangko. Tumigil lang ang ulan na to. Gusto lang niyang makita si Butchoy na kumakain ng biskwit. Gusto niyang marinig ang boses ni Ara. Gusto niyang makita ang matapang na mata ni Melissa. Kahit galit sila sa kanya. Kahit isuka nila siya. Basta buhay sila. Biglang pumreno si Enrique. Screech! Muntik na siyang bumangga sa isang natumbang poste ng kuryente. Madilim ang paligid. Walang ilaw ang mga poste. Ang tanging liwanag ay galing sa headlights ng sasakyan niya. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Agad siyang sinampal ng hangin. Napakalakas. Muntik na siyang matumba. Ang ulan ay masakit sa balat. Parang maliliit na karayom. Nasa harap siya ng tulay. Ang nag-iisang tulay na nagdurugtong sa bayan papunta sa baryo ni na Melissa. Nanlaki ang mga mata ni Enrique. Wala na ang tulay. Nilamon na ito ng rumaragas ang ilog na kulay tsokolate. Ang tubig ay galit na galit, umaapaw at humahampas sa pampang. Hindi. Napaluhod si Enrique sa basang aspalto. Hindi pwede. Paano siya tatawid? Paano niya sila mapupuntahan? Tumingin siya sa sasakyan niya. Isang mamahaling bakal na walang silbi sa harap ng kalikasan. Tumingin siya sa ilog. May nakita siyang isang maliit na bangka na nakatali sa isang puno malapit sa pampang. Sira na ang katig nito at puno ng tubig pero nakalutang pa. Ito na lang ang pag-asa. Alam niyang delikado. Alam niyang sa kondisyon ng katawan niya. Nakalahati ay mahina pa. Para na rin siyang nagpakamatay. Pero naisip niya si Butchoy. Galit po ba kayo kasi wala kayong pamilya? May pamilya na siya ngayon. At hindi niya hahayaang mamatay sila nang dahil sa kanya. Tumayo si Enrique. Hinubad niya ang kanyang mamahaling jacket. Iniwan niya ang sasakyan na nakabukas ang ilaw. Iniwan niya ang kanyang wallet at cellphone sa driver's seat. Humakbang siya pababa sa maputik na pampang. Ang tubig ay malamig. Parang yelo. Agad nitong hinila ang kanyang mga paa. Kumapit siya sa lubid ng bangka. Lord, bulong ni Enrique, isang salita na dekada na niyang hindi binabanggit. Kahit ngayon lang, tulungan niyo ako. Gamit ang isang kamay na malakas at isang kamay na pilit sumusunod, sumampa siya sa maliit na bangka at sinimulang sagwanin ito, papasok sa dilim at galit ng ilog. Mama, takot ako. Ang taas ng tubig. Ang iyak ni Ara ay halos hindi na marinig dahil sa hagupit ng hangin. Nasa bubong sila, ang kaisa-isang lugar na hindi pa inaabot ng baha. Sa ibaba, ang kanilang maliit na bahay ay unti-unti nang nilalamon ng maitim na tubig. Ang mga gamit nila, ang sako ng bigas, ang mga damit, ang banig, ay inanod na lahat. Basang-basa si Melissa. Yakap-yakap niya ang dalawang anak habang nakakapit sila sa kinakalawang na yero. Ang ulan ay parang mga bato na tumatama sa kanilang balat. Huwag kayong bibitaw, sigaw ni Melissa. Kahit nanginginig ang panga niya sa ginaw. Parating na ang tulong. May parating na. Nagsisinungaling siya. Wala nang tutulong sa kanila. Ang buong baryo ay lubog na. Ang mga kapitbahay ay kanya-kanyang ligtas ng sarili.
Sa di kalayuan, nakita niya ang isang anino na nakasakay sa isang malaking batya. "Kuya Gary!" sigaw ni Melissa. "Tulungan mo kami, yung mga bata." Lumingon si Gary. Hawak nito ang isang bote ng alak na halos ubos na. Nakasakay ito sa makeshift na bangka, pero mag-isa lang siya. "Bahala kayo sa buhay niyo," sigaw ni Gary. "Mabigat kayo. Lulubog ako." At mabilis na sumagwan ang kanyang bayaw palayo, iniwan ang sarili niyang mga pamangkin sa gitna ng kamatayan. Napapikit si Melissa. Tuluyan na silang iniwan ng mundo. Crack! Isang malakas na tunog mula sa ilalim nila. Ang haligi ng bahay. Bumibigay na ito sa lakas ng agos. Dumula si Butchoy. "Mama!" "Butchoy!" Hinablot ni Melissa ang kamay ng anak. Muntik na. Nasa bingit sila ng kamatayan. Tumingala si Melissa sa langit na walang bituin. "Patawad!" bulong niya sa mga anak. "Patawad kung wala akong nagawa." Biglang may sumigaw mula sa dilim. "Melissa, saluhin mo to." Isang lubid ang lumipad at tumama sa balikat ni Melissa. Napatingin siya sa ibaba. Sa gitna ng rumaragasang ilog, may isang maliit na bangka na pilit lumalaban sa agos. At ang nagsasagwan, hindi siya makapaniwala. Si Enrique. Wala na ang mamahalin niyang coat. Nakasando na lang ito na punit-punit. Ang mukha niya ay puno ng putik at dugo. Ang kaliwang braso niya ay nanginginig at hirap gumalaw. Pero ang kanan niyang kamay ay buong puwersang humihila sa lubid. "Enrique?" sigaw ni Melissa. "Bakit ka bumalik? Huwag ka nang magtanong." Sigaw ni Enrique. Ang boses ay paos at pagal. "Itali mo sa bewang ni Butchoy. Ngayon na." Mabilis na kumilos si Melissa. Itinali niya ang lubid sa anak. Hinila ni Enrique si Butchoy pababa sa bangka. Kitang-kita ni Melissa ang hirap sa mukha ni Enrique. Bawat hila ay parang pinapatid ang ugat sa leeg niya. Ang taong na-stroke ilang araw pa lang ang nakakaraan ay nakikipagbuno ngayon sa puwersa ng kalikasan. Nang makasakay si Butchoy, sumunod si Ara. "Ikaw naman!" sigaw ni Enrique. "Talon!" Akmang tatalon na si Melissa nang biglang, boag! Isang malaking puno ng niyog ang inanod at bumangga sa gilid ng bahay. Gumuho ang bubong. Nahulog si Melissa sa tubig. "Melissa!" Ang lamig. Napakalamig. Pakiramdam ni Melissa, libo-libong kamay ang humihila sa kanya pailalim. Hindi siya makahinga. Ang tubig ay pumapasok sa ilong at bibig niya. Mamamatay na siya. Pero biglang may humablot sa braso niya. Mahigpit. Masakit. Inangat siya nito paitaas. Pag-ahon na may aakiyo niya, nakita niya ang mukha ni Enrique. Nasa tubig na rin ito. Iniwan nito ang bangka na nakatali sa puno para sagipin siya. "Huwag kang bibitaw," ungol ni Enrique sa hirap. Sinasalo ni Enrique ang bigat ni Melissa gamit ang kanyang kanang kamay habang ang kaliwang kamay niya ay nakakapit sa ugat ng isang malaking puno ng mangga. "Umakyat ka sa puno! Bilis!" utos ni Enrique. Tinulak niya si Melissa paitaas. Nakaakyat si Melissa sa sanga kung saan nandoon na sina Ara at Butchoy na inilipat ni Enrique kanina. Ligtas na sila. Nasa mataas na sila. Lumingon si Melissa sa ibaba. "Enrique, abutin mo ang kamay ko. Akyatin mo na." Iniunat ni Melissa ang kamay niya. Tumingala si Enrique. Ngumiti siya. Isang nangiti na ngayon lang nakita ni Melissa. Payapa. Walang halong yabang. Walang halong sakit. "Nabayaran ko na ba?" tanong ni Enrique. Halos pabulong. "Yung kasalanan ko, nabayaran ko na ba?" Oo. Sobra-sobra pa." Umiiyak na sigaw ni Melissa. "Kaya umakyat ka na dito. Parang awa mo na." Inabot ni Enrique ang kamay niya. Ang mga daliri nila ay nagdikit na. Ilang pulgada na lang. Pero sa likuran ni Enrique, mula sa dilim, isang malaking bahagi ng nawasak na bahay, kasama ang yero at mabibigat na kahoy, ang mabilis na inanod ng agos.
Diretso kay Enrique. Nanlaki ang mata ni Melissa. Enrique, sa likod mo. Huli na. Plug! Tumama ang malaking kahoy sa likod ni Enrique. Nabitawan niya ang ugat ng puno. Enrique! Sa isang iglap, tinangay siya ng malakas na agos. Nakita ni Melissa ang huling tingin ni Enrique bago ito lamunin ng dilim at tubig. Hindi takot, kundi pagtanggap. Nawala siya. Hindi! Enrique! Ang tili ni Melissa ay sumabay sa dagundong ng kulog. Niyakap niya ang kanyang mga anak sa ibabaw ng puno habang ang luha niya ay humalo sa ulan. Ang lalaking kinamumuhuyan niya kanina. Ang lalaking pumatay sa asawa niya ay siya ring lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanila. At ngayon, wala na siya. Putik. Iyon ang una niyang nalasahan pagkabukas ng kanyang bibig. Nasa impyerno na ba siya? Kung nasa impyerno siya, bakit napakasilaw ng araw? At bakit ang sakit-sakit ng buong katawan niya? Iminulat ni Enrique ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa pampang, ilang kilometro ang layo sa bahay ni na Melissa. Buhay siya. Masama ang damo, sabi nga nila. Pinilit niyang tumayo. Ang bawat buto sa katawan niya ay humihiyaw sa sakit. Puno ng galos ang braso niya at ang pilay niyang binti ay parang bakal na kinakalawang. Pero kailangan niyang bumalik. Si Melissa. Ang mga bata. Nagsimula siyang maglakad pabalik. Ang dating Enrique de Villa ay hindi maglalakad sa putikan nang walang sapatos. Pero ang Enrique na ito, gagapang siya kung kinakailangan. Pagdating niya sa lugar kung saan dating nakatayo ang bahay, nanlumo siya. Wala na. Isang patag na putikan na lang ang natira. Wala nang dingding, wala nang bubong. Parang binura ng Diyos ang lahat ng bakas ng kahirapan at kasama nito ang tahanan ng pamilyang minahal niya. Enrique! Napalingon siya. Mula sa ilalim ng puno ng mangga na hindi natumba, tumatakbo si Melissa. Ang buhok niya ay gulo-gulo. Ang damit ay punit-punit. Pero sa paningin ni Enrique, siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Sinalubong siya ni Melissa ng isang mahigpit na yakap. Muntik na silang matumba pareho sa putikan. Buhay ka! Akala ko iniwan mo na kami. Humahagulgol na, sabi ni Melissa. Naramdaman ni Enrique ang init ng luha nito sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito pabalik, mahigpit, parang ayaw na niyang bitawan habang buhay. Hindi ako aalis, bulong ni Enrique. Nandito ako. Well, isn't this sweet? Napabitaw sila sa isa't isa. Sa di kalayuan, nakatayo si Vanessa. Sa likod niya, may dalawang lalaking naka-Amerikana at isang team ng construction workers na may dalang mga kagamitan. Kahit matapos ang bagyo, mukha pa rin galing sa photoshoot si Vanessa. Akala ko patay ka na, Enrique, sabi ni Vanessa habang maingat na humahakbang para hindi madumihan ang boots niya. Sayang, nakahanda na sana ang memorial service mo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Enrique. Humarang siya sa harap ni Melissa at ng mga bata. Cleaning up, sagot ni Vanessa. Itinuro niya ang lupang kinatatayuan nila. Since wala na ang squatters area na to, pwede na nating simulan ng fencing. This land is prime property now. Tumingin siya kay Melissa ng may pandidiri. At kayo? Pwede na kayong umalis. This is private property. Trespassing na kayo. Hinawakan ni Melissa ang kamay ng mga anak niya. Takot na takot. Tumingin si Enrique kay Vanessa. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid. Sa nasirang palayan, sa nawasak na bahay, at sa pamilyang nanginginig sa takot sa likod niya, alam niya ang kailangan niyang gawin. Attorney, tawag ni Enrique sa lalaking nasa likod ni Vanessa. Nadala mo ba ang transfer papers? Nagulat si Vanessa. Transfer papers? Para saan? Yung gusto mo? Sagot ni Enrique. Ang boses niya ay kalmado, pero puno ng kapangyarihan. Ang kumpanya, ang shares ko,
Ang posisyon ko bilang CEO. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. You're joking. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupang ito, sabi ni Enrique habang nakalahad ang kamay. Ilipat mo sa pangalan ni Melissa Santos. Ngayon din, kapalit ng lahat ng meron ako sa Maynila. Katahimikan. Pati ang hangin ay parang tumigil. Enrique, nababaliw ka na ba? Hysterical na tawa ni Vanessa. 1 bilyong pisong kumpanya. Ipapalit mo sa putikan na to? Sa byudang yan? Oo o hindi, Vanessa? Madiin na tanong ni Enrique. Pipirmahan ko ang waiver ngayon. Magiging reyna ka na ng Davila Land. Pero akin ang lupang ito at hindi mo na kami guguluhin kailanman. Nagkatinginan si Vanessa at ang abogado. Mabilis na kumilos ang abogado. Kinuha ang mga dokumento mula sa briefcase. Agad na kinuha ni Vanessa ang titulo ng lupa mula sa file. Deal, sabi ni Vanessa. Nanginginig ang boses sa tuwa. Akin na ang kumpanya. Mabulok kayo dito. Pinirmahan ni Enrique ang mga papel. Walang pag-aalinlangan. Walang panghihinayang. Bawat pirma ay parang pagtanggal ng kadena sa kanyang leeg. Iniabot niya ang mga papel kay Vanessa. Hinablot naman ni Vanessa ang titulo at ibinato kay Enrique. Let's go! Sigaw ni Vanessa sa mga tauhan niya. Umalis na tayo sa lugar na bago pa ako mahawa ng kahirapan nila. Umalis ang mga sasakyan. Naiwan ulit sila sa katahimikan. Dahan-dahang pinulot ni Enrique ang titulo mula sa putikan. Pinunasan niya ito gamit ang sando niya. Lumingon siya kay Melissa. Nakatulala si Melissa. Hindi ito makapaniwala sa narinig at nakita. Bakit? Garalgal na tanong ni Melissa. Bakit mo ginawa yon? Ang yaman mo. Ang kumpanya mo. Lumapit si Enrique. Iniabot niya ang papel kay Melissa. Ito ang pangarap ni Ramon para sa inyo, di ba? Malumanay na sabi ni Enrique. Patawarin mo ako kung natagalan bago ko naibigay. Tinanggap ni Melissa ang papel. Nanginginig ang mga kamay niya. Pero, wala nang natira sa'yo. Iyak ni Melissa. Mahirap ka na. Wala ka ng pera. Wala ka ng bahay. Ngumiti si Enrique. Tumingin siya kay Bochoy at Ara na nakakapit sa binti ni Melissa. Tumingin siya kay Melissa sa babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na yaman. Mali ka, mahinang sabi ni Enrique habang inaabot ang kamay para hawakan ang pisngi ni Melissa. Ngayon pa lang ako nagkaroon ng lahat. Pinunasan niya ang luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi na ako bilyonaryo, Melissa. Wala na akong maibibigay sa'yo kundi ang sarili ko. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa posibleng pagtanggi. Tatanggapin mo pa ba ang isang matandang walang pera? Hindi sumagot si Melissa. Patuloy lang ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Pero hindi na ito luha ng kalungkutan. Tinitigan niya si Enrique, ang lalaking nawalan ng lahat para sa kanila. Dahan-dahan, itinaas ni Melissa ang kanyang kamay, pero hindi para hawakan ang kamay ni Enrique. Inilagay niya ang kanyang palad sa ibabaw ng kanyang tiyan. 1 kilos na puno ng kahulugan. 1 kilos na nagsasabi ng isang sikretong hindi pa niya nasasabi kanino man. 1 taon. 1 taon na ang nakalipas mula nang lamunin ng baha ang lahat ng meron sila. Pero habang nakaupo si Melissa sa bagong silyang yantok sa beranda, hindi pagkawala ang nararamdaman niya, kundi kabuuan. Amoy niya ang sinigang na kumukulo sa kusina. Rinig niya ang halakhak ng mga anak niya sa di kalayuan. At nakikita niya ang bahay, ang bago nilang bahay. Hindi ito mansyon. Gawa lang ito sa pinagpatong-patong na kahoy na pininturahan ng puti. At ang bubong ay bagong yero na kumikinang sa hapon. Pero matibay ito. Itinayo ito hindi ng pera, kundi ng pagmamahal. Papa Enrique, sira na naman po. Napangiti si Melissa sa narinig. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakaluhod sa damuhan si Enrique. Ang dating CEO na nandidiri sa putik ay nakayapak ngayon at ang kanyang mamahaling pantalon ay napalitan ng lumang shorts. Katabi niya si Ara
Hawak ang bisikletang natanggalan ng kadena. "Hayaan mo anak, aayusin natin," sabi ni Enrique. Ang boses niya ay malalim pa rin, pero wala na ang lamig. Puno na ito ng init at pasensya. Pinanood ni Melissa kung paano kinuha ni Enrique ang maduming kadena, kung paano niya ito dahan-dahang isinalpak pabalik. Ang dating blangkong mga mata nito ay puno na ngayon ng sigla. Ang balat na dati maputla ay kulay kayumanggi na dahil sa araw. At ang mga braso niyang dating nanghihina ay matipuno na ngayon dahil sa pag-aararo at pagbubuhat. Nang matapos, ginulo ni Enrique ang buhok ni Ara. "Ayan na. Mag-iingat ka na sa pagpadyak, ha?" "Salamat po, Papa Enrique," sabi ni Ara at mabilis na tumakbo palayo sakay ng bisikleta. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa puso ni Melissa, Papa. Hindi na Sir o Tatang ang tawag ng mga anak niya. Tatay na nila si Enrique. Mamaya, nagsalo-salo sila sa isang maliit na handaan. Isang buwan na kasi ang bunso nila. Si Ramon Enrique, o Ri for short. Hawak ni Enrique ang sanggol habang sinusubuan niya ng kanin si Butchoy. Si Melissa naman ang naghahain. "Sayang wala si Kuya Gary," biglang sabi ni Butchoy. Natigilan sila. Hinaplos ni Melissa ang ulo ng anak. "Si Tito Gary mo, anak, nasa malayo. May kailangan siyang pagbayaran." Hindi na nila binalita sa mga bata na nahuli si Gary na nagnanakaw sa bayan at ngayon ay nasa kulungan. Tapos na ang kabanatang iyon ng buhay nila. Ligtas na sila. Nang gumabi at tulog na ang mga bata, lumabas sina Enrique at Melissa sa beranda. Umupo sila sa duyan na gawa sa kawayan. Ang mga alitap-tap ay nagsisimula ng sumayaw sa palayan. Isinandal ni Melissa ang ulo niya sa balikat ni Enrique. "Hindi mo ba namimiss?" Mahinang tanong ni Melissa. "Yung dati mong buhay, yung malambot na kama, yung masasarap na pagkain." Naramdaman ni Melissa ang pagiling ni Enrique. "Lahat ng kama sa mundo, hindi kayang tumbasan ang paggising sa umaga na katabi ka," sagot ni Enrique. "At lahat ng steak sa mundo, walang lasa kumpara sa sinigang mo." Hinigpitan ni Enrique ang yakap kay Melissa. Tumingin sila sa bahay nila. Ang ilaw mula sa gasera sa loob ay kumikinang, parang isang gintong hiya sa gitna ng kadiliman. "Alam mo," bulong ni Enrique, habang nakatingin sa bahay na itinayo nila gamit ang sarili nilang mga kamay. "Sa dami ng building na ipinatayo ko, sa dami ng hotel at kondo na pinagmayabang ko." Lumingon si Enrique sa kakanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. Sinasalamin ang liwanag mula sa loob ng bahay. "Ito," sabi niya, habang hinahaplos ang kamay ni Melissa. "Ito ang pinakamatagumpay na proyekto ng buhay ko." Hindi na kailangan ni Melissa ng sagot. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Enrique at inilagay ito sa kanyang puso. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng libo-libong bituin, sa isang maliit na bahay sa gitna ng palayan, natagpuan ng isang dating bilyonaryo at ng isang byuda ang lahat ng yaman na kailangan nila sa buong mundo. Ang isa't isa.